Magandang umaga, Pat. Magandang umaga, Ricky. Magandang umaga sa inyong tagapakinig at nanonood. Ayan, Miss Maluk, syempre napatawag kami. Kahapon, laman po ng balita po, lahat, no, yung pag-anunsyo po ni VP Sara sa kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa darating na eleksyon sa 2028. First, I would like to get your reaction. Was it, kumbaga, it's not news anymore? We were all waiting for it. Alam naman natin, may plano siya. Or kayo po ay nagulat sa sobrang aga po ng pagkadeklara niya ng kanyang intensyon na tumakbo? Siguro, Pat, ako'y nagulat na sinabi niya at nag-formal siyang pahayag. Yung kagulat-gulat sa panahon, depende yon sa kung ano ang kailangan mong gawin. Usually, sa presidential announcement, meron kang kailangan mo ng 18 months para ayusin lahat ang dapat ayusin. Yan ay papatak ng December 2026. Ngayon, nagkaroon siya ng 28 months. No? Yeah. 10 buwan ngayon, 12 buwan next year, at yung 6 months going into the election day. Yeah. Nagulat ako dahil nung ginawa niya, kung titingnan mo, wala dun yung seal ng Vice President, Yes, at wala yung tinanggal. flag ng Vice President. Correct. Tapos nakakulay siyang itim. Opo. Oo. Hindi ko actually siya nakita kasi on the way back ako ng Manila. Nakita ko lang yung transcript itself. Yes. So hinintay kong makita kung paano niya dineliver. At seryoso ang kanyang delivery. At may pagka cold-faced yung mukha niya nung dinideliver. Ako, ang tingin ko kaagad doon, seryoso na ito. Na gusto niyang bigkasin ng ganitong kaaga. At para rin siguro masagot na niya talaga yung hinihingi ng kanyang mga supporter. Na magkaroon ng leader, magkaroon ng muka, ang anti-Marcos bloc. Opposition. Sinasabi kong anti-Marcos kasi napakagulo nung mukha ng oposisyon. Diba? So, very clear, anti-Marcos bloc yung kay BP Inday. Okay. Pero Prof, what about the timing po? Kasi alam naman natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po sa posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, if a fudge, will not tell you directly. Ito, naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung, di ba, yung repercussions. Yes, pero... So dun sa tanong mo, Ricky, may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. Hindi ibig sabihin, pag dami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya yung arena. Kung dati, defendant siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. Okay. So yung pagbabago ng terrain, kung saan siya gagalaw, ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Ayun na nga. Hindi ibig sabihin
kung kandidato ka, tutuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Oo. Itong kay VP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Oo. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin Oo. para maging contender siya. Oo. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, oo. Correct. So, Miss Malu, yun na nga, no, sabi mo nga, no, wala siyang pondo, wala siyang man on the ground, no? At yung pagdeklara niya na napakaaga, sabi nga namin, binilang namin, 2 years and 3 months, eh. Di ba, based sa history, di ba, historically, yung mga maaagang nagdeklara, dinudurog, eh. Case in point, si Manny Villar, si Jojo Binay, di ba, maaga rin sila nagdeklara. Tingnan nyo, no, wala nangyari. Kasi binibigyan nyo parang ng ammunition yung administrasyon na durugin ka kasi nga kinokontra mo ang administrasyon. Ano sa tingin nyo, sabi nyo nga, VP Sara speaks her own mind, she doesn't mince words. Pero do you think that this early announcement is more for her favor because nga she's facing 4 impeachment complaints, or this is just so that the administration will scramble already and find their candidate para ayan, guguluhin ko kayo, bahala na kayo. Paano kayo tumatakbo po ang utak po ni VP Sara, or all of the above? Oo, tama yung mga sinabi mo, no? Unang-una, oo, sa kasaysayan, si Manny Villar at si VP Binay, dinemolish rin. Pero yung demolition na yan is like within the 18 months of preparation. Okay. Si VP Inday, na-demolish na, second year pa lang in office. Oo. So, doon sa pahayag niya, sinabi na nga niya na may isang linya dyan na sinabi niya, sa unang ilang buwan pa lamang, nakita ko ang hindi pagiging tapat ng administrasyon. At alam kong babalikan ako sa impeachment. So, tapos pangalawa, meron rin siyang sinabi dyan na matagal siyang inaatake ng buong makinarya ng kapangyarihan. Pagkatapos, ang sinabi nga rin doon, marahil matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. So, meaning, durog na siya. Ano pa namang idudurog ninyo, di ba? So, parang sa akin, kung gagamitin mo yung barometro ng kasaysayan, tama naman na paaga ka maghayag, talagang dudurugin ka. Ito hindi pa siya naghahayag, dinurog na siya. Kumbaga Ito maghayag na lang ako, ano pa ba namang itatapon mo sa akin? Kumbaga nating tulus na, so Nating go on the tulus na, offensive na oo. po siya, no? Yes, oo, Also, tama. Prof, what do you think is the best and worst case scenario po dito sa kanya maagang pagdeklara? Well, ang best case scenario, malulusaw yung suporta sa impeachment. Ang best case scenario, makoconsolidate yung mga supporters niya sa baba dahil may leader na, may mukha na. Ang best case scenario na hindi naman niya talaga gusto ay may mga tatawid papunta sa kanya. Okay? Na mga politiko, di ba? Ang best case scenario ay ang mga oligarchs Bibigyan siya ng pondo. Sandali lang, hindi seryoso na ito, di ba? So medyo mag-aalangan sila. Bakit? Kasi lahat ng surveys pinapakita na siya ang frontrunner. Correct, Oo. Malaking bagay yon sa time series kasi kung ikaw ang frontrunner, oo, bumababa ng konti pero nakaka-recover. Malaking bagay yon. Ang worst case scenario, tapusin ko lang, no, ang worst case scenario ide-demolish pa rin siya. Ang balita ko, 2 months siyang ide-demolish sa House bago paakyatin sa Senado. Wow. Ano pa ba naman demolition ang gagawin mo? Di ba? Kumbaga sa English, pulp dry na. Yeah. And then you send the father abroad. Yeah. So essentially wala siyang
hahawakan kundi titindig siya sa sarili niyang lakas. Yun yun. Yeah, oo, I agree. Pero Miss Malu, ito, no, kanina may report kami, no, si Senator Robin Padilla, hinihikayat niya si Senator Amy to be the vice president candidate naman. Sabi niya, it's about time, women power, ganyan-ganyan. The reality, kasi syempre kailanganin po ni President Sara Duterte, no, pumili ng vice presidential candidate. Or of course, that's also an option that she doesn't have to. Pero ano po, sa tingin niyo po ang magiging, sabi niyo nga, wala pa siyang partido. Sino mag-a-adapt sa kanya? PDP laban, yung sa tatay niya. Kasi yung kanyang partido parang regional lang yata, no? Hindi pa naman siya yung ano. Pero sino kayang pwede niyang lapitan or sinong magandang candidate pang vice president to ensure her victory, to help her also, no? To get to the presidential, to get to the presidency. Oo, Pat, alam mo, katulad ng mga naglabasan kagabi, sabi ko, ba may pairing na, may tandem na. Oo. Gadong katindi yung pahayag, no? Correct. Dun sa tanong mo, strategic ang isang Amy Marcos. Kasi northern yan eh. Oo. So, kumbaga, hindi mo, anti-BBM ka, pero yung kapatid, kaalyado mo. Pero sa tingin ko, yung base niya may not favor that. Okay. Importanteng taga-Luzon ang maging ka-pair o katandem niya. Yeah. Dahil ang Luzon ay 54% ng total registered voters. So malaki yun. No? Nais ko rin, tayo naman lahat ay babae, no? Nais ko rin makita sa panahon ng buhay ko na dalawang babae Ang mamumuno ng bansa. Pero yung ba ay kakayanin ng isang very patriarchal society, no? Hindi ko alam kung yun ay siguro kailangan niyang pag-aralan, no? Natutuwa ako na si Senator Padilla hindi ino-offer yung sarili niya considering he is from Luzon Number one. and has a very large number one. Oo, he was number one sa Senate. Kasi pinagbawalan na siya ng asawa niyang tumakbo for next election si Mariel. Oo, sinabi na po, the Philippines doesn't deserve him daw. Nakakatuwa na nabubuksan niyang pintong yan, napapag-usapan ang role ng Vice Presidente, napapag-usapan in the light of Inday Sara. So mahalagang parte yan ng proseso. Okay, siguro follow up lang po dyan, dahil medyo maanghang din yung mabitang salita ni Senator Amy, although as we know, it's still very strategic, kung paano niya sinabi. Pero ito po, how does it sit on you nung sinabi niya na kung ako man, not verbatimly, pero kung ako man ay pipiliin bilang maging vice-presidente, sunod-sunuran lang naman ako dyan eh. Ano pong implikasyon nito sa kanilang power dynamic? Well, I think ang isang Marcos mabigyan ng pagkakataon uli sa national, susunod lang siya talaga kay Inday kasi makikita mo there are two strong-willed women. They know their place under the sun. Nobody can tell them, you do this, you do that. You will have to fight it out with them for them to even consider, you have a point. So, ganun yung power dynamics nila na minsan, pag pumasok ka sa room na nandun yung dalawa, parang na-overwhelm ka kasi... Very strong, Alpha female. Di ba? So, it doesn't mean naman po na, it doesn't mean literally na magiging sunod-sunod lang po si Amy pag siya yung naging vice-presidente. Because it doesn't, to be honest po, it doesn't sit well with some of the constituents nga. Nung sinabi po ni Senadora Amy na, sunod-sunuran lang ako yan. Ano po yun? Parang, ka lang, puppet ka lang? Ganun po ba yung implikasyon nito? Naku, si Senator Amy pa. Ayun na nga, di ba? Ang tapang na babae. Niya yung kapatid niya na presidente. Ayun na nga, walang tapang. Walang tapang. Unang-una, mas may edad siya. Mas may experience siya. Ang foreign policy is very important to any administration. So, yung sunod-sunuran, ang tingin ko, ang pagkasabi niya noon ay on major
issues, Okay. susunod ako. Okay. Pero nasa execution yun, kailangan mo rin na magaling na implementer. Hindi lamang ideas, hindi ideation, hindi pero yung magaling mag-implement. Yun ang nakikita kong problema nitong administrasyon na to. Kailangan magaling mag-implement at talaga nakakarating sa taong bayan. Oo. So, Ms. Malu, ito ang aking katanungan. Di nagdeklara na si VP Sara. Nagsabi na rin si Senator Risa Ontiveros, no, na baka end of the year, December or first quarter of next year, ilalabas na rin nila, no, yung kanilang kandidato, kung sino po mula sa kanilang oposisyon ang mangunguna para sa eleksyon. Ang administrasyon, tahimik pa. In fact, maraming mga haka-haka. O ito, ano. Pero do you think whoever that administration candidate is, kiss of death? Well, oo. Oo. Naniniwala ako na kiss of death yan for the simple reason na base again sa survey, yung endorsement factor ng presidente mahina. So, critical dun sa mapipili na dapat magpalakas siya at talagang sariling sikap niya. Pangalawa, sa tingin ko yung early declaration ni BP Inday forces everyone to come up with their own candidate. Oo. Napaaga, oo, pero mapipilitan ka kasi sasabihin, ano naman yan, 10 buwan, si Sara lamang ang pinag-uusapan natin, hindi maglagay na tayo ng kandidato. Yun doon sa oposisyon. At nakikita natin may mga lamat dyan sa Dilawan at Pinklawan at yung process of selection has not been agreed upon. So malaking issue yan. Although ang isang kaalyado, si Congressman Erice, has been quite vocal about so many things. Doon sa side ng administrasyon, mapipilitan sila kahit maaga na simulan ang search committee. Yan. Oo. Kasi, alam nga namang siya lang. Hindi tayo haharap dyan. Hindi tayo sasama. Di siya ang balita ng 10 buwan nitong 2026. At ang isa pang aspect mapipilitan sila kung ba yung ng ating several candidates para basagin si Inday Sara. Yung boto, no? So, maraming dadating na mga instances dyan na katulad nga kagabi, may meeting agad tungkol dun sa announcement. So makikita mo yung reaction. Nagsascramble na. Nagulantang na sila. Nagulantang, nagsascramble na. Kasi parang nakikita nyo ho ba rin, may follow-up question there, Ms. Malu, is do you think there will be less presidential candidates? Kasi noong 2022, ang daming tumakbo eh. Nandyan po si Marcos, nandun si Chis Escudero, nandun po sino pa bang mga tumakbo? Parang mga 6 o 7 yata mga presidential candidates. Ngayon ba nakikita ninyo mas magiging kumbaga si VP Sara yung malakas na contender as of now, tapos ilan lang ang kanilang opposition ang lalaban sa kanya para hindi po kalat yung boto. Kumbaga, 'di ba? 'Di ba? Kasi kung 10 yan, tapos isang matinding malakas, baka she will get 60% or more. And then if you have a lot, 'di ba? Edi babasagin mo imbis na you get, let's say, 30-40%, you'll have to settle for 5-10 because you have to Ayun yung divide nangyari it. the last elections, you have to diba? divide it. I would also like to add on Patty's question po, no? Kasi, do you think that because of the declaration at sabi nyo nga, nagkakawatak-watak, may factions po sa Dilawan at Pinklawan, tingin nyo po, meron bang mabubuong political alliance dito? Okay. Yung kay Pat, mahirap na marami. Kasi lalabas tayo plurality, Yes. no? Mananalo. Mahalaga ang majority kasi napakadami mong babaguhin at ang daming problema na kung sino man mananalo. Ako ang nakikita ko sana maging one-on-one para klarado ang mandato. At kung maging tatluhan, sana yung pangatlo hindi yon surrogate ng administrasyon. Okay? Yung pinatakbo lang. At saka Pat, just an aside, maraming tumatakbo dahil maraming gusto magkapera. Yes, Hindi naman seryosong manalo, di ba? Fundraising, correct. Ngayon, doon sa tanong ni Ricky, yung alliance building, mahirap magkaroon ng alliance ang grupo ni
BP Inday dahil anti-Marcos na sila eh. Yung kapila, hindi naman, yung pink at saka dilaw at saka makabayan, hindi naman nagsasabing may mali dun sa nangyari sa nawawalang 1.5 trillion. May mali dun sa PhilHealth, may mali sa PTIC. Wala man silang sinasabing ganun. So paano, at siguro yung ground rules, ano ang pagsasamahan natin in an alliance. Pero hindi ko sinasabi, Ricky, at alam mo yan, hindi ko sinasabi na hindi posible. Posible, correct. Ang problema mo, si BP Inday ay politikong iba. Hindi siya mag-enter into an agreement na hindi niya pinaniniwalaan. Yun yung problema doon. Ako, Miss Maluha, correct me if I'm wrong, my impression, ako, nung nabalitaan ko, sabi ko, because she declared so early, baka ngayon may time, may sapat na oras ang administrasyon na talagang ituluyan yung impeachment complaint. Alam naman natin, pagdating sa Kongreso, hawak pa rin po ng administrasyon, karamihan po sa kanila. Sa Senado, medyo ganyan kasi nga parang 15-9, di ba? Ang minority at But if ever may impeach po, umakyat po sa Senado at magkaroon po ng hearing at masabihan kung sakaling mga guilty po, hindi na po makakatakbo, di ba? She is barred for life from running for public office. So that also diminishes her chance of running. Tama naman yon, no? Pero ang nakikita ko sa House pa lamang, bago nung announcement may 106 na susuporta sa desisyon ng Committee on Justice. Karamihan yan party list at Northern Luzon. Okay? At ang plano ay 2 months na i-demolish si BP at pag talagang pulp dry na, iaakyat sa Senado. Meron siyang option to resign. Pero knowing ibang ang klaseng politiko, sa tingin ko, he will go through the ringer. She will stick it out, Yes. So, ang pagkakaiba ng announcement na ginawa, noon dati sa impeachment, defendant siya. Diba? Ngayon, dahil sa announcement, yung arena na bago. She's now the front runner for 2028. And when you talk to politicians, would you vote for someone who is the front runner? Parang diba? Dito ang parang follow the leader kung sino ang mga nangunguna di ba? Ang politicians kasi, sorry for the term, they're very rational animals. They will decide accordingly what will make me win. Pero sinasabi ko rin na ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Bakit anti-incumbency? Kasi ang tao ayaw sa nagnakaw o na benefited from the flood control anomalies. Tandaan natin na yung pagdating ng summer ng 2028, dadaanan pa natin ang maraming bagyo. Correct. Maalala natin. At ang ghost projects o substandard, that is testimony to them na ang ating nahalal, linoko tayo. Correct. So it's really an anti-incumbency. So may last na lang, Miss Malu, very interesting. We will have to come back kasi nga, sabi mo nga, 2 years, mahigit natin ito pag-usapan unless she decides, no? So, kayo po, if you were her political advisor, will you also recommend that she stick it out, that she stay in power as Vice President, or not to gamble, to step down, to resign as Vice President? Because whatever happens, at least if she resigns, she can still run. Kasi she doesn't know, nobody knows the outcome of the impeachment trial. So kayo po, if ever, your unsolicited advice po kay VP Sara, kung sakali Ako, ang personal decision ko dyan is for her to avail of the resignation. Para safe, no? Regardless of the outcome. Pero, her decision to make this early an announcement is already proof that she will not avail of it. Tapang talaga. That she will continue. And siguro ang kwa na lang doon, pag sa dulo, na-convict siya. We're losing
we're losing a candidate for the presidency. Right.